And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, introducing to you first, on my right, fighting out of the red corner, wearing dark blue trunks with gold trim by way of Tagbilaran, Bohol in the Philippines. Introducing Mark Magnifico Magsayo. With shots enough. Touch gloves. Good luck to you both. Brother, eto na ang isa sa pinakamatinding slugfest ngayong 2026. Ang bakbakang Mark Magnifico Magsayo versus Virgil McCrory. Dahil hindi inakala ng marami na agad aangat si Magsayo sa number 5 spot para sa IBF belt ng lightweight division, kung saan kinaroroonan nila Tank Davis. Matagal hinintay ang kanyang pagbabalik rito, pero ang sasalubong pala sa kanya ay hindi pipitsuging salpukan kumpara sa mga nagdaang laban nito. Bakit? Dahil ang boksingerong si Virgil McCrory ay isa sa mga nagpahirap sa dating WBA World Title holder, Lamont Roach Jr. Ibig sabihin, hindi ito bastang kalaban lang na pinulot sa kung saan. Isa itong lehitimong banta sa 135 pounds division dahil ang promoter ngayon ni Magsayo ay gusto agad malaman kung hanggang saan ba talaga ang kanyang kakayanan sa industriya ngayon sa lightweight division. Matindi ang nakitang potensyal kay Magnifico dahil habang umaakyat ito ng timbang ay lalong bumigat ang suntok nito na ayon pa sa ilang mga analis ay isa ito sa posibleng magpatulog kay Gervonta Tank Davis. Dahil kung sa featherweight division pa lang na mas mababang timbang ay nalula na ang buong mundo sa sinapit ng kanyang kalaban, ay inaasahan naman na para itong Juan Manuel Dinamita Marquez na kayang bumitbit ng lakas habang gumagamit ng matinding speed na katulad kay Manny Pacquiao. At yan ang pinaka naging bentahin nito sa bagong promosyon, dahilan upang bigyan agad ito ng walang atrasang bugbugan sa 135 pounds. Pero ang tanong ay ano ba o sino ba itong Irish fighter na kanyang makakalaban? Well, si Virgil McCrory ay isang pressure fighter na may napakataas na stamina, mabilis na fight recovery, para siyang modernong bersyon ni Michael Katsidis na hindi tumitigil umatake kung hindi mo pupuruhan ng matindi. At sa opisyal na pag-akyat ni Magsayo, dalawang bagay lang ang inaabangan ng buong mundo dito: ang kanyang brutal knockout scene at kung makaka-adapt ba ito ng tuluyan sa lightweight division, kung saan nakaabang na si Gervonta Tank Davis bilang matinding kalaban dito. Kaya naman sa ating mabilisang bugbugan under 135 pounds, tara at magkasama nating siya sa atin, itong Mark Magnifico Magsayo versus Virgil McCrory fight analysis patungo sa IBF Championship belt ngayong taon. Magsayo versus Virgil McCrory. Ito ang ating tail of the tape mga brother para sa ating fight analysis. Magsayo 3 keys to win. So observe natin tail of the tape, lamang na lamang po dito si McCrory brother. Ayan o. So yan yung ating key. Number 1, break the reach. So ito yung balikan natin yung fight niya. Kung paano ba ginagamit ni Mark Magnifico Magsayo yung kanyang reach, no? Paano lalamang pag hindi naman ganun kahaba yung reach mo? So yan ang ating pauna sa ating podcast commentary ngayon, brother. Ooh, explosive punches agad ang pinapairal dito ni Mark Magnifico Magsayo. Kamusta ka, brother? Ikinagagalak kong makasama ka uli sa ating usapin ngayon. At mag-comment ka dyan, brother, kung naandyan ka at excited ka ba kay Magsayo na muling manumbalik ngayong taon. So dito, medyo mas nagiging dominant dito si Magsayo in terms of positioning. Ayan o. Ooh, nice quick left by Magsayo. Marami ang nagsasabi na
medyo delikado daw si Magsayo sa lightweight division dahil nga nandyan sila Tank Davis, no? Sila Roach, mga magagaling sa Sweet Science. Pero wag niyong kakalimutan, brother, na si Mark Magnifico Magsayo nilampaso yung kinikilala nilang Sweet Science King ng featherweight noon na si Gary Russell Jr. Maraming improvement si Mark Magnifico habang umaangat ng timbang. Ang tanong lang, brother, may mga nag-aabang pa ba dito kay Mark Magsayo? Kung naandyan ka, mag-comment ka, i-share mo tong video para malaman ng lahat na may fight na pala yung kapwa nating kababayan. At nasan ka ba ngayon, brother? Magkasama tayo, mag-usap tayo tungkol sa parating na laban ni Mark Magsayo. Dahil ang makakalaban niya rito itong nasa baba, yung ating poster, no? Si McCrory. Isa po yan sa mga pressure fighter. At ang problema dyan, brother, mahaba yung reach at halos hindi napapagod. So dahil mahaba ang reach, tinatalakay natin ngayon dito sa ating podcast. Magsayo versus Virgil McCrory. Ito ang ating tale of the tape, mga brother, para sa ating fight analysis. Magsayo 3 keys to win. So observe natin, tale of the tape, lamang na lamang po dito si McCrory, brother. Yan, So yan yung ating key. Number 1, break the reach. So ito yung, balikan natin yung fight niya. Kung paano ba ginagamit ni Mark Magnifico Magsayo yung kanyang reach, no? Paano lalamang pag hindi naman ganun kahaba yung reach mo? So yan ang ating pauna sa ating podcast commentary ngayon, brother. Explosive punches agad ang pinapairal dito ni Mark Magnifico Magsayo. Kamusta ka, brother? Ikinagagalak kong makasama ka uli sa ating usapin ngayon. At mag-comment ka dyan, brother, kung naandyan ka at excited ka ba kay Magsayo na muling manumbalik ngayong taon. So dito, medyo mas nagiging dominant dito si Magsayo in terms of positioning. Ayan, nice quick left by Magsayo. Marami ang nagsasabi na medyo delikado daw si Magsayo sa lightweight division dahil nga nandyan sila Tank Davis, no? Sila Roach, mga magagaling sa Sweet Science. Pero wag niyong kakalimutan, brother, na si Mark Magnifico Magsayo nilampaso yung kinikilala nilang Sweet Science King ng featherweight noon na si Gary Russell Jr. Maraming improvement si Mark Magnifico habang umaangat ng timbang. Ang tanong lang, brother, may mga nag-aabang pa ba dito kay Mark Magsayo? Kung naandyan ka, mag-comment ka, i-share mo tong video para malaman ng lahat na may fight na pala yung kapwa nating kababayan. At nasan ka ba ngayon, brother? Magkasama tayo, mag-usap tayo tungkol sa parating na laban ni Mark Magsayo. Dahil ang makakalaban niya rito itong nasa baba, yung ating poster, no? Si McCrory. Isa po yan sa mga pressure fighter. At ang problema dyan, brother, mahaba yung reach at halos hindi napapagod. So dahil mahaba ang reach, tinatalakay natin ngayon dito sa ating podcast kung paano ba makakalamang si Magsayo kahit na mas shorter yung kanyang reach advantage dito. O disadvantage pala. So, yung execution ni Magsayo dito, yan ang magbibigay kasagutan, no? Kasi yung ginagawa ni Mark dito sa fight, yun yung natural na Mark Magsayo, no? Lumalaban ng estilo niya, yan, no? Mahirap hanapin yung timpla ni Magsayo dito. Pag tinignan mo sa visual, parang lumalamang yung kalaban. Pero parang may ginagawang si Magsayo, nilulutong suntok Napapansin mo rin ba yun, brother?
Dalawang bagay ang tinitignan natin dito kay Mark Magsayo sa lightweight division. Kung makaka-adapt ba siya sa lakas ng suntok o kung kakayanin ba ng mga fighter yung suntok ni Magsayo sa 135 pounds, no? Dahil si Mark Magnifico, brother, magaling din ho to humanap ng kanyang explosive punches. Ito na, brother. Nice back pedal by Mark Magsayo. Actually, isa sa mga bentahe rin ni Mark yung kanyang footwork, no? Kasi nga, ayon sa ating pinag-uusapan ngayon, kahit na sabihin natin mas shorter yung kanyang reach dito, ang magiging bentahe niya yung footwork, 'di ba? Combination yan footwork. Mamaya, didiscuss natin yung suntok panapos na gagamitin ni Magsayo na paano magiging advantage yon, no? Bakit kahit na mas mahaba yung galamay ng kanyang kalaban, pwedeng maging lamang si Magsayo kung magagawa niya itong tinatalakay natin, no? Nga pala, mag-comment ka dyan para nasi-shoutout kita. Para kahit paano, nababati naman kita kung taga saan ka, kamusta ka, ano yung estado mo ngayon. Eto na, brother, abangan natin. Pumoporma na dito si Mark Magsayo. Ayun, yung kanyang binti, brother, ginagamit niya na rito yung kanyang hindi pa tumama yun, brother. Hinahataw ni Magsayo yung kalaban. Ayan ang sinasabi natin. Yung kanyang extended, grabe yun, explosive punches, no? Gamit yung kanyang footwork, lumundag si Magsayo. Tulog yung kalaban, Pak, sumide-step, bang! Isipin mo na blind spot niya muna yung kalaban bago pinatulog ng isa. Ang haba niyan, brother. Yan yung key, number 1 natin. Ayos ba, brother? May laman ba yung usapan? Eto, pangalawa natin to. So dumako tayo sa ikalawa naman, body shot investment. No, dahil orthodox si Magsayo, southpaw po yung kanyang makakalaban. So para sa akin, brother, napaka-effective nung body shot ni Magsayo. No, yung kanyang early career, brother, ito masipag sumuntok si Magsayo sa mga body shot. At para sa akin, brother, yung mga body shot ni Mark Magnifico Magsayo, magagamit niya pa rin hanggang ngayon Bakit? Kasi kung ang kalaban mo pressure fighter, mag-slow down yun, brother, in terms of late game. So ito, panoorin natin to panoorin natin to. I think it was a left actually, following it up. This is a strong start from Mark Magsayo inside the first round. He's looking really impressive here, the unbeaten Filipino. And Eric Destroyer at the moment, I think he's in survival mode already in round number 1. Into the red corner he goes. To play in this first round, but he's done enough in the judges' scorecards. Lovely left to the body as well. Mixing up his variations and his combinations. Lovely Mark Magsayo early. And you get the feeling he's warming up here for what could be knockout number 14 from 19 wins. Quite clean. Right uppercut there, Eric the Destroyer. I can see in his face that this is going to be one of the best, if not the best fighter he's been in with so far. Magsayo again with a left, and again 3 lefts on the spin. The Indonesian rocked back momentarily, comes back with a left jab of his own. Now to the body goes the Indonesian. Mark Magsayo still comes forward, he won't be deterred. Now he gets him back in his own corner, a big left. Misses by a mile from Eric Destroyer, and this has been a really impressive opening 3 minutes, and the Filipino this time lands with a right and another right as well. And just after a really strong first round, I think he's going to turn on the turbo here and try and finish this one off. Eric the Destroyer, too much professional pride to go down without a big fight, and this is an impressive performance. They've not just got him in with any old Indonesian here. Mark Magsayo has been matched against someone who's already managed to have his arm raised in victory 12 times. But Mark Magsayo, with his really impressive leading left, is doing a very, very strong number on him indeed. That's Magsayo. And again, it's a familiar scene of the Indonesian being rocked back in the corner. Another monstrous left, just about. Eric Destroyer got enough defense on it to get it out. And now I think Eric Destroyer is saying, well, if I just sit back and try and defend, he's going to find a way through, and it can be devastating. So yun, mga brother,
Gumaganda. Uy, grabe yung mga pasimpleng body shot ni Magsayo dito, brother. Magaling talaga mag-execute si Magsayo ng body shot. At the moment, ain't far off being destroyed himself. And he's done a better job in the second round, Eric Destroyer, of keeping out of trouble. There's still enough time in the second round if Mark Maxo can land with one of these really aggressive lefts. He's throwing, and there's that left again. The left hand cross finding its target. Final 10 seconds of the second round, and just like it did in the first, Mark Maxo is finishing very strong here. He's going to survive the second round, Eric Destroyer, but it's another close in the second as he did in the first, presumably forcing an anti-stoppage, but he's come out strong to the body at the start of the third. And Eric Destroyer is only in one gear at the moment, and that's reverse. That left from Mark Maxo, clearly capable of doing some real damage. And Eric the Destroyer, and he's plenty of energy just to escape the onslaught from the Filipino. Comes back with a right of his own there, though, Destroyer. Unfazed by anything that Eric. Nice right this time. Mixes up his combinations really well, and now Eric Destroyer covers up effectively and tries exception really. You can see this isn't one of those cards they just cobbled together. Everyone here is in prime shape. Been some great matches, some great victories. Oh, Eric Destroyer again. He's just hoping, I think, that Destroyer will trade with him at the moment, Mark Maxo. He's not managed to lull him into that. Mark Maxo just tends to cover up and then state. Because Mark Maxo bosses the middle of the ring. There, big right. Just got his hands up in time. There's another right and a left. And now Eric Destroyer on the receiving end of one to the body. Still got good movement. But it's evasive action all the way. Go to about 8 3-minute rounds, and that promises to be an absolute barnstormer between two unbeaten prospects in Abdullah Karoum and Alexandru David. Now Eric Destroyer just having to drive himself out of trouble there. Oh, big to the body again. He's mixed it up brilliantly, Mark Maxo. He's got 20 seconds left to last out in this third round. Mark Maxo with a right that just clipped the top of the hair of Eric Destroyer. Final 10 seconds. But to his credit, it doesn't look like he's blowing too hard, Eric the Destroyer. So kung napapansin natin dito, ang haba ng fight nila, no? Habang tumatagal, brother, pahina ng pahina yung kalaban. Atake lang ng atake si Magsayo. Hindi masyadong pilit yung offense, no? Relax na relax. Bakit? Bakit nakakapag-relax si Magsayo? Dahil nag-invest siya sa mga body punches. Wala siyang problema sa stamina. So iyan yung mga nakikita natin pangontra ni Magsayo. And then again, more aggressive from Eric the Destroyer. Are there any signs that Mark Maxo is tiring here? Now, again, a rabbit punch is the call. Oh, nice big right from Eric the Destroyer. This is probably his best round so far, this fourth. Now the left jab. Mark Maxo just trying to reset here. He's not had a flurry in this round like he's had in the previous three that conclusively gives him the round in the eyes of the judges, I'm sure. Still plenty of time though in this fourth round. Going for that 1-2 again. Oh, that was lovely. Oh, yan na, brother. Tumama yung body shot, hindi lang sa lakas ng suntok, brother, ha, kundi nanlambot yung kalaban niya, eh. Sa sunod-sunod na ginagawa ni Magsayo na suntok sa bodega. Eh ano, magandang execution to sa kanyang makakalaban na si McCrory. Ano tingin nyo, brother? Proceed tayo sa number 1. Napaka-importante nito. Ito kasi yung last part natin, no? Yung tinatawag nating fight maturity ni Mark Magnifico Magsayo sa 135 pounds. Yung kanyang key number 3 dito, para sa akin, fight with a game plan. Kailangan lumaban si Magsayo ng may game plan. At sa fight na ito yung latest fight ni Magsayo. Ang tanong natin, nasaang estado na ba si Mark Magnifico Magsayo in terms of fight maturity? No? At based sa ating tail of the tape, mas may edad na yung kanyang kalaban. 33 years old si Magsayo, 30 years old. So ibig sabihin, bagamat mas may edad yung kanyang kalaban dito, mas may experience po si Mark Magnifico Magsayo dahil siya ay former
WBC champion sa 126 pounds, no? At marami siyang mas nakalaban, di hamak, na mas may pangalan. Like Vargas, Figueroa, di ba? Gary Russell Jr. So nga pala brother, kung naandyan ka, makipag-usap ka, makipag-communicate ka. Kasi yung channel natin na to, kaya tayo nagpa-podcast, hindi lang para mag-air ng mga highlights, content. Ito po educational, baga informative. Bukod sa pagiging informative, kung wala kang kasama ngayon, brother, nanonood ka lang. Kaibigan mo ko di ba? Magkasama nating himayin yung sustansya ng magiging fight ni Magsayo sa 135. Ako naglo-look forward ako kay Mark Magnifico Magsayo sa 135 pounds dahil si Tank Davis, brother, is one of the biggest payday para kay Mark Magnifico Magsayo. Kumbaga, big fish yun kay Magsayo. Pero, malaking pangalan din ho yun, At based sa pinapanood nating uri ng Magsayo sa fight, brother, i-observe nga natin yung fight maturity nitong si Mark Magnifico Magsayo. Kasi sa totoo lang, nung napanood natin si Mark Magnifico Magsayo previously sa lower weight class division, medyo talagang para siyang robot doon, no? Suntok lang ng suntok without any angle. 'Di ba? Kumbaga parang robot na atake ng atake, no? Walang angle yung suntok. Pero ngayon, brother, tingnan natin. Ayan, ang pagbabago at changes ni Mark Magnifico, nagkakaroon siya ng mga feint. Ayan, kumbaga nasisindak niya yung kalaban, no? Pinipeke niya ng atake kunyari. Tapos pag napeke niya, ayan, babanat ng mga uppercut, power punches na di hamak na mas effective sa bawat fight niya. Bakit? Bakit mas effective yun? Kasi mas tumatama yun, brother, Aanhin mo yung dami ng suntok kung hindi ka naman tatama. Diba? Yan yung tinatawag nating the accuracy of punches. No? So dito, ano ba yung napapansin natin kay Mark Magnifico Magsayo? Hindi na sumusobra yung mga suntok niya rito, no? Yung, kumbaga, di bali ng maraming pakawalan. Okay lang kahit wala masyadong tumama, basta maraming pinakawalan. Volume. Sa lightweight division, delikado siya pag ganun yung taktika niya pa rin, brother. Bakit? Nandyan yung Tank Davis, no? At alam natin si Tank Davis magaling maglusot ng suntok, no? Magaling na, kumbaga si masterpiece ni Tank Davis yun, Talo siya sa puntos, hindi siya kagalingan sa scorecards, pero knockout artist si Tank Davis na may similarities kay Magsayo, no? Pero balikan natin yung fight ni Magsayo sa kanyang kalaban na si McCrory. Si McCrory, brother, ano yan, non-stop action fight yan, no? Ika nga sabi ko sa intro, yan parang Michael Katsidis ng bansang Australia. Sugod ng sugod, atake ng atake. Malakas ang stamina ng kanyang makakalaban. Pero nga, dyan natin makikita si Mark Magnifico Magsayo na pagtungtong niya ng 135 pounds, ano yung fight maturity na mapapanood natin. Diba? Ngayon kasi dito medyo may pagka semi-technical jab, basic, footwork, back pedal. Yan Para sa akin kasi ang bentahin ni Mark Magnifico Magsayo sa 135 pounds, medyo may pagka-similarities kay Tank Davis. Posibleng humina siya sa puntos pero mas bumigat yung suntok niya. Kasi yun yung napapansin ko sa bawat pag-akit niya ng timbang no? Bumabagal si Magsayo, hindi na ganun kabilis sa lower weight class, pero mas explosive na yung mga suntok sa 135 pounds. So ito yung pinaka-latest fight ni Magsayo. Kaya kung napapansin nyo bakit from previous fight napunta tayo ngayon dito sa latest fight, kasi dinudugtong natin yan, no? Hindi tayo pwedeng mag-analyze ng whole
Mark Magnifico Magsayo ng puro lang tayo sa mga previous knockout. Dapat tinitignan natin ano ba yung latest na Mark Magnifico Magsayo. 'Di ba? Kasi yun yung latest performance mo eh. Kumbaga yun yung updated information mo, no? Updated vital statistics mo bilang boksingero. So, ano pagbabasihan nating galaw? Based on your previous fight na ini-air natin ngayon, brother. Dito, no? Ano napapansin nyo, brother? Pares ba tayo ng napapansin? Dito medyo mas tipid na si Magsayo sa enerhiya. Which is good, brother, ah. Ayan, nice body punch. Mas matipid na sumuntok si Magsayo kasi mas mabigat na yung suntok niya eh. At diyan natin masasabi na meron siyang fight maturity. Kasi isipin mo ganito. Galing ka sa lower weight class division habang umaakyat ka, ganun pa rin karami yung binibitawan mo, ganun pa rin kabilis. Nagdagdag ka nga ng timbang eh. 'Di ba? Hindi ka ba mabilis mapapagod nun? 'Di ba? Yun yung logic dun eh. Pag bumitaw ka ng bumitaw ng marami sa mas mataas na division, malakas o malaki yung energy consumption mo. Gets nyo, brother? Which is good na ginagawa dito ni Magsayo, no? 1-2 combination, isang jab, distance, tapos power. Yun lang, ayan, no? Ang importante naman kay Mark Magnifico Magsayo yung explosiveness eh, yung punches, no? So meron bang fight maturity na napapansin kayo? Ako kasi, brother, ang fight analysis ko kay Magsayo, the more na tahimik si Mark Magnifico Magsayo, the more na mas nakakatakot. Kasi the more na suntok siya ng suntok, nababypass yung galaw niya eh, diba? So dapat ang tama lang na mas maging aggressive yung kanyang makakalaban, no? Ang gagawin lang dapat ni Mark Magnifico Magsayo dito para sa akin, counter punches, energy preservation para sa late rounds, merong panghangin si Magsayo. Dahil ang kalaban niya atake ng atake yan non-stop. So, i-combine natin yung sinabi ko kanina, body punches, samahan natin para humihina yung kalaban and mag-materialize yung kanyang fight maturity. So nga pala, brother, ano ang iyong prediction sa fight na to sa kanyang makakalaban? I-comment mo dyan, brother, para mabasahin natin at magkaroon tayo ng insights pagka nag-live podcast pa tayo. Dito, ibang Magsayo na naman, brother. Ang kagandahan nga pala, brother, sa ating isinalang rin na video, yung kanyang makakalaban dito, brother, na si McCrory, kasing tangkad lang nito, na si Jorge Mata. Isa lang yun, mga brother, sa mga kailangan nating silipin kay Mark, yung kanyang fight accuracy punches, no? Medyo sa accuracy kasi may pagka kumbaga 70-30 tayo dito sa accuracy ni Mark. Hindi tayo pwede mag-analyze ng perfect, brother. Ang ina-analyze natin ngayon dito, yung possibility. No, yung malaking possibility na pwedeng gawin ni Mark pagdating sa light. Uppercut! Nasaktan doon itong kanyang kalaban dito. At ngayon, brother, tingnan nyo. Nasaktan yung kalaban, pak. Nung tumama si Mark Magnifico Magsayo ng malakas, nag-iba yung pacing niya, biglang naging accurate yung mga punches. So bagay na napansin ko kay Mark, no? Pag tumama si Mark ng mga 2 beses o isa, balik sa kanya yung kumpiyansa eh. Tingnan nyo rin ito. Basag yung mukha ng kalaban. Win na naman. Nakakatakot si Mark Magnifico sa brother, sa mga rapid of punches. Basag talaga, Tingin ko in terms of stamina, malakas yung kalaban niya, stamina, sa reach. Yun yung mga lamang nung McCrory no? Kumbaga sa Slugfest. Pero may mga nakakalaban ng ganong uri ng fighter si Mark Magsayo. Nakakalaban niya yung Julio Ceja, no, na para bang toro kung lumaban.
So ano bang ginagawa pagka ang kalaban mo parang toro ang taktika? Diba? Yung ba pinatulog ni Magsayo ng rapido punches? Hindi umubra yun diba? Sa toro. Ano ang ginawa? Paano napabagsak ni Magsayo yung kanyang kalaban? Pagka pressure fighter? Counter punches. No? Nung tumama yung yung hindi na masyadong sumusuntok si Mark Magsayo, mas kumbaga effective rin yung brother sa mga pressure fighter. Timing. Kasi pag sinabayan mo ang isang pressure fighter, brother, sasagasaan ka niyan. Lalo malakas stamina. Si Mark Magnifico Magsayo, brother, sa lakas bumitaw ng suntok ni Mark, medyo kumbaga stamina consumption ang kanyang power. Pag puro power ang pakakawalan niya, brother, mauubos yung stamina niya. Yun ang nami-mislead nung iba kay Mark Magnifico Magsayo. Ang akala nila mahina yung stamina ni Magsayo, ganito kay. Hindi ho. Malakas ho ang stamina ni Magsayo, ang problema lang yung consumption. Ikaw ba naman sumuntok ka ng 10 power shot? Hindi ka ba mapapagod nun? Di ba? Gets nyo ba ako? Nagets nyo yung logic behind that punches? Combination. Dapat lawakan natin yung utak natin, brother, in terms of boxing. Huwag yung baka-bash lang tayo. Lagi yung binabash. Mambabash na lang kayo, kapwa Pilipino pa. Diba? Kung kumambash man kayo, banyaga na lang. Huwag na yung kapwa Pinoy. Iilan na lang yung nagdadala ng bandila ng Pilipinas na mapakaboksingero Tapos ida-down pa natin. Sino pang mga papanoorin natin sa susunod? Diba? Gets nyo ba ako, brother? Ang sarap ng kwentuhan natin, no? Malapit na matapos to, brother. Gusto ko lang kayong bigyan ng insights tungkol sa fight. No? Ano yung ine-expect natin pagka ang nakalaban niya na si McCrory. So at least nabigyan ko kayo ng insights kung anong klaseng fighter si McCrory. Rampage of punches po yan, non-stop, malakas ang stamina, pero hindi siya recognize as a power puncher, no? Pero kung may lakas lang talaga si si McCrory, brother, matatalo niya yung Roach. Kasi matindi yung pressure din ni McCrory. Ang problema lang, hindi siya recognized as a power puncher. Bagay na mayroon si Mark Magnifico Magsayo. Yun ang kagandahan kay Mark. So, dito sa fight na to, brother, makikita natin, no? Mas malaki yung kalaban ni Mark Magsayo nung ginagawa niya. Palagi ba siyang atake ng atake? Hindi di ba? Nagbaback pedal, pagka tumama, doon pa lang siya aatake. Tulad niya, no? Di ba? Patras-atras ka lang. At masasabi ko, yung fight maturity level ni Mark Magnifico Magsayo, napakataas na. Dahil kung tutuusin, kaya niya nang i-knockout to anytime Pero ang boksingero, brother, pag knockout ang laging hinahanap sa fight, kalimitan mas hindi dumarating Diba? Pansin niyo yun, brother? Pagka ang lagi mong hinahanap sa fight, knockout, lagi kang desperado, nawawalan ka ng sariling game plan. Pero yung laro dito ni Mark Magnifico Magsayo, simpleng-simple. Ayan, no? Diba? Pwede kang sumuntok ng power, pero ilulugar mo. Ayan, no? Diba? Hindi yung abante ka ng abante. Aksaya ka ng aksaya ng punches. Kita, diba? Pwede ka namang sumuntok ng mga power punches, pero hindi lagi. Kailangan mo mag-set up. Dahil ang knockout lumalabas pag marunong kang mag-set up. No? Hindi yan parang, ang boxing kasi, brother, hindi yan puro palakasan. Yung parang, malakas ako, ina-knockout kita. Hindi ganun. Kumbaga, styles makes fight din, brother. Depende sa estilo mo. Diba? Kaya nga may mga boksingero, hindi naman kalakasan sumuntok pero nakaka-knockout. Diba? Like Timothy Bradley, malaki katawan pero kumbaga, strategically diba? So ito, brother, napansin nyo yung mukha ng kalaban? Diba kung tutuusin, pag tinignan mo, ang bigat ng suntok ni Mark Magsayo Pero bakit dito hindi siya naghahabol ng knockout, no?
natutunan niya yan o na-adapt niya yan kay Manny Pacquiao. Diba? Pansin nyo? Yun ang kaya naging idol ni Mark Magsayo si Manny Pacquiao. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon para maging brutal yung fight nyo, knockout mo na, patulugin mo na, hindi. Dahil tandaan natin yung ginawa ni Pacquiao kay Margarito, di ba? Binasag yung mukha ni Margarito. Mas worse pa yung nangyari, di ba? Kumbaga sinasabi, dapat tinigil na yan, hindi tinigil. Di ba? Bakit? Ang ginawa ni Manny Pacquiao, killing me softly, no? Bugbog na yung mukha mo, pero hindi pa kita ina-knockout. Bakit? Tinuruan ng leksyon, Di ba? Salbahe kay Coach Freddy Roach, Alam mo, yung ganun yung pagiging wise, no? Sa fight. So, ganun din dito sa fight ni Magsayo. Pwede mong bugbugin ng matindi yung kalaban mo in a brutal way na nag-iingat ka. Diba? Maingat ka sa galaw mo para hindi ka ma-knockout, lamang ka na sa puntos. Tapos, kumbaga, nakahanap ka ng pagkakataon, no? Basag na yung mukha. Hinang-hina na yung stamina ng kalaban. Pwede mong i-knockout na, di ba? Pero, anong ginawa mo muna nun? Tinrabaho mo muna. Ganun yung brother. Darating ang knockout. Pero hindi mo pwedeng pilitin. Dahil pag pinilit mo, mawawala ka sa rhythm. Yan ang ating masustansyang usapan ngayon, brother. Yung usapan at podcast natin dito, hindi mo maririnig sa mga ordinaryong content lang. Kasi yung usapan natin, brother, kumbaga, kwentuhan ng pares lalaki. Pares mahilig sa boxing. Hindi lang nakikiuso. So ito, brother, last round na to. So, sa last round na to, brother, umabot si Mark Magnifico Magsayo. Dahil tinipid niya yung mga suntok niya, hindi siya pabara-bara. Umabot ng last round. Malakas pa rin. Diba? So yun yung tinatawag nating kailangan niyang mabitbit sa fight niya kay McCrory. Yung kanyang fight maturity level. Kasi ang fight maturity, dumarating yan pagka hindi ka emotional sa laban. No? Pag emotions ang pinapairal mo sa fight, pakawala ng power, maya-maya after ng ilang rounds, pagod ka na, di ba? Gets niyo yun, brother? So, you need to calculate punches and energy. O yan, di ba? Scientifically yung usapan natin, ha? May laman. The best yung kwentuhan natin, brother. Podcast na may matututunan. Hindi yung basta lang usapan lang, walang sasabihin. May kilatoy lang. So ito, brother, ha? Paano tatapusin to ni Mark Magsayo nang maipapakita niya sa mga judges na siya yung lamang? Ito. Ano bang napansin nyo kay Mark Magsayo kumpara sa mga previous fight niya? Mas lumakas ba si Magsayo? Mas humina? Mas bumagal ba? Mas malakas ba ng Magsayo yung nakapapanood nyo o medyo nag-downgrade? Ako, brother, unique level up yung ginawa ni Magsayo. Bumigat yung suntok pero hindi nagmamadali. Diba? Gets nyo? Hindi naman porket hindi nakaka-knockout ang isang boxer kumbaga humina na diba? Bagay na ginawa dito ni Magsayo. Hindi niya na-knockout tong kalaban na to, pero basag yung mukha ng kalaban niya. Ganun kasimple yung analisiya natin sa fight na to. Hindi niya kailangan i-knockout yung kanyang kalaban na si McCrory. Kailangan lang with game plan, no? Bakit hindi ka matatalo pagka may game plan ka o mas malaki yung chance mong manalo? Kasi you fight with strategically, no? Kaya mo mag-adjust, di ba? Pag medyo parang pangit yung move mo or game plan mo sa early rounds, papalitan mo lang, di ba? Kung kailangan meron kang option A, option B, option C. Hindi yung parang malakas ako, knockout artist ako, mas lamang ako dito sa kalaban ko, tail of the tape pa lang. Record wise pa lang, hindi. Dahil ang kalaban mo, brother, nag-training din. Gets nyo, di ba? Ganun lang yun. Yung kalaban mo, hindi yan lumaban lang dyan na napipitsugin. Nag-training din yan, may kamay din yan. Tulad nito, brother, yung Jorge Mata. Maraming nagsabi na, kakainin lang ni Magsayo yan. Yung ginawa ni Mark Magsayo dito, killing me softly. Di ba? Hindi niya ni-knockout pero bugbog sa... Ginawa niya parang practice target. Pinapractice niya yung kanyang punches accuracy. Jab, basic.
Pak! Effective, no? Kasi pag ninakot niya kagad to, wala na siyang prey. Alam mo yun, yung tinatawag sa gubat na parang, ito prey ko to, no? Pag tinapos niya to, wala na siyang pagpapracticean. Ayan, no? Kasi tumatama yung suntok niya eh. Di ba? Oh. Strategically. Ang advantage lang ngayon ni Mark Magnifico magsayo sa kanyang coach, si Marvin Somodio, Coach Marvin Somodio, yung kanilang communication, no? Although magaling si Coach Freddy Roach, international yung level niya, IQ, 'di ba, experience. Pero kung hindi kayo nagko-communicate ng maayos sa loob ng ring, delikado ka eh. Ayaw ko kung nagigets nyo ako importante pa rin magkasundo kayo ng coach nyo sa loob ng ring. Kasi isip mo lumalabang ka sa loob ng ring. Tapos hindi kayo magkasundo ng coach mo. Ito inimplement mong game plan. Tapos pag upo mo sa corner, nagalit yung coach nyo. Doon pa lang sa tension nyo sa corner, may problema na kayo eh. Di ba? So, para sa akin, okay yung coach ni Mark Magsayo dito na si Coach Marvin Somodio. Filipino, international level din, assistant kanan kamay ni Coach Freddy Roach, okay yun. So, kung may game plan si Mark Magnifico Magsayo, malaking factor na nandyan si Coach Marvin Somodio. Tactically wise, di ba? Kasi ako nakikita ko mas maganda yung pinapakita ni Magsayo ngayon. Hindi lang siya parang showy. Tingnan nyo, yung kalaban niya bugbog na yung muka, umaastang lamang, sugod ng sugod, pero kumbaga sa scorecards, sa mga judges, desperate yung nakikita eh. Yan nagmumukhang desperate yung kanyang kalaban dito. Malapit na matapos to, brother. Kita nyo, di ba? So may mga showmanship pa dito si Mark Magnifico Magsayo. Ano ibig sabihin nun? Meron siya kumpiyansa sa buong fight. Meron pinapakita niya, may stamina at power pa siya dito. Di ba? Tapos marunong na siya lumaro dito, brother. No? Alam niya na kung paano sasaktan yung kalaban. Nabagamat lamang. Lumalamang yung mata, di ba? Pero bakit lamang pa rin si Magsayo sa last round? Dahil kaya niya pa rin saktan yung kalaban. No? Pinapakita pa rin niya na kumbaga kung ako yung champion, challenger lang kita. Gets niyo yun? Ang dami natin pinag-usapang fruitful dito, brother para sa atin lang to, tayo lang sa community to Hindi lahat makaka-adapt sa ganitong level of communication. Di ba? Iba yung level kasi natin. Tingnan nyo, may mga nagagalit dyan. Bakit ang dami mong sinasabi? Ganito, ganyan. Kung tutusin, pwede naman sila manood ng highlights lang. Pero nakatambay sa channel natin, di ba? Yung sabihin, nakaabang pa rin sila sa ano bang insights tungkol kay Magsayo, ganun Hindi ko tinitignan yun as basher o Maganda nga yun di ba? Sabihin, may saysay yung ating pinag-uusapan. So, balik tayo dito. Last round na, brother. Ano napansin nyo? Pagod ba si Magsayo? O mas naging wise? Ako, tingin ko wise Mas naging wise si Mark Magnifico Ayan pak. Timing na lang. Hindi siya mukhang naghahabol Ayan malakas yung kalaban niya dito si Mata. Gigil kay Magsayo to Hindi niya manakaut si Magsayo kasi nga talo siya sa puntos dito. Bugbog sarado yung mukha niya. Pero ang problema, di niya alam kung paano tatalunin si Magsayo dito kasi may power pa rin Ang ginagawa sa kanya ni Mark Magnifico Magsayo, 1-2 combination with power. Tapos pag medyo lumapit-lapit yung mata, papakawala si Kita nyo? Kita nyo yung ginagawa ni Magsayo, ini-invite niya. Ayan ini-invite niya. Suma-sidestep. Isa yun sa mga killer punches ni Magsayo. Unique killer move ni Magsayo yun Ayan para kang nag-Dempsey roll na may isang suntok Pak! Ang galing ni Magsayo, brother. Sa kanyang kumbaga, hindi ganun kahabang reach sa lightweight division, kaya niyang i-maneuver So brother, medyo nagtatapos na yung ating fight dito, no?
Patapos na, tapos na rin yung ating usapan. Salamat at umabot ka sa ating kwentuhang ito ha. Di lahat nakakatagal sa kwentuhang ganito katindi, ganito ka-solid. No? Kasi yung mga nakakaintindi lang sa ganitong channel, brother, podcast. Yung mga may malalim na insights din, no? Sabi ko nga, hindi para sa lahat yung ating content, no? Dahil ito kumbaga makabagong fight analysis with podcast. Sipin nyo, documentary, tas may podcast pa sa commentary. Oh, di ba? Oh, sidestep na naman, brother. Oh, yan, brother. May sobrang haba ng fight na to, no? Oh! Nilalaro na lang, brother, ni Magsayo. Ang tanong, ina-knockout ba to o hindi? Alam nyo, isa sa mga bagay na napansin ko kay Mark Magnifico Magsayo, pag-angat niya ng timbang, yung kanyang puso hindi nawawala sa boxing. Kahit walang laban, brother, magte-training sa loob ng ring. Pero ano ba yung kartada ni Mark Magnifico Magsayo? 28 wins, 2 loss, and 18 by way of knockout. So may 2 talo si Mark Magnifico Magsayo. Natalo siya ng 2 ulit ng 2 beses, no? Kumbaga, after niya matalo kay Ray Vargas a few years ago, natalo agad siya kay Brandon Figueroa. Pero pag akit niya ng super featherweight division, brother, ibang Magsayo na yung inihaharap niya sa bawat fighter, no? Fight maturity, mas bumigat yung suntok, at meron siyang na-discover na bagong adaptability. Yung sidestep one punch knockout niya. 'Di ba? Kompletos Ricados, no? Kompletos Ricados itong si Mark Magnifico Magsayo. Isang bagay lang na dapat iwasan ni Mark Magnifico Magsayo pag nakalaban niya na itong si Makori, brother. Huwag siya makikipagsabayan dito, no? Huwag siya makikipagsabayan kasi sanay na sanay sa sabayan yung si Makori, no? At alam natin yung previous fight ni Magsayo nung sumabay siya sa slugger fighter. Sino ba yung nakalaban niya na yun? Si Hermosillo, brother. Doon nakita natin na parang delikado si Magsayo Pero dito, tingnan nyo, brother. Backpedal. Kumbaga may sweet science na si Magsayo dito sa lightweight. Ooh! Alam nyo kasi, brother, pag hindi ka marunong gumamit ng sweet science, yari ka sa mga boksingerong pressure fighter. Yan, kita nyo. Basag na yung mukha ng kanyang kalaban dito. Pak! Nilalaro-laro na lang, may flexibility. Di ko alam kung umabot ka pa sa dulo ng video na to, pero kung umabot ka, brother, mag-comment. Oh, ganda! Kung umabot ka, brother, mag-comment ka kung taga saan ka. At bakit nahilig ka sa boxing? At tingin mo, anong final prediction mo sa fight? Ayan na, ginagawa nila siya Carl Stevenson. So yan ang ating kwentuhan at usapan. Mabuhay ka, brother.